Dalawang kapulangan ng magkahiwalay. Siguro Mr. President, Apo Lucas Bersamin, ha? Ayan, kailangan ng wisdom ng mga elders sa Malacanang. Manong Johnny, ha? Ayan, abay siguro hikayatin yung magbigyan ng Solomonic decision ang Pangulong Marcos. Ayan, abay parang mga batang nag-aaway itong mga senador at congressmen. Siguro ang dapat po dyan mahibigan ni ano na lang, ha? Ano bang tawag dyan? Abay, Mr. President, gawin nyo na lang po, ha? Abay, patigilin nyo na lang ang dalawang kapulungan, ang mga senador at congressmen, ha? Abay, para matigil, parang nag-aagawan na, para mga batang nag-aawan sa candy, ayan, itigil na muna ang issue ng usapin ng chacha, di ba? Ayan, hindi matatapos tayo dyan pagka sila nandyan. Nandyan na ba si Governor Joey Lina? Ha? Ayan, abay, alamin nga natin. Alam po niyo mahabigan kung ang panahon ng dating Apo Ferdinand Ederlin Marcos Sr. Ayan, merong tinatawag na New Society. Bagong lipunan. Abay, ngayon naman po mabigan sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Bagong Pilipinas. Abay, isa si dating Senador Joey Lina at dating Laguna Governor. Joey Lina ang isa po sa convenor. Ayan, dati ring chairman ng Metro Manila Commission, ngayon na MMDA. Alamin nga natin kung ano ang partisipasyon ng mga negosyante. Multisectoral yata itong gagawing kick-off rally ng bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand sa Maynila sa Linggo. Ayan. Senator Joey Lina, Kuyang Sir, magandang umaga po sa inyo, Senator. Magandang umaga, Kuya Deo, Lakay, magandang umaga sa inyo, dalawa at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Totoo ba, Senator Joey Lina, na ang lahat po ng mga dadalo sa kick-off rally ng bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand ay libre kape sa Manila Hotel? Kung kaya lang natin, gawin, kaya lang ay million yata yung ating mamaya. So, ayan. So, ano pa ang una, Senator Joey Lina, Kuyang Sir, ayan, anong grupo po ang nagpahayag ng suporta dito sa kick-off rally ng bagong Pilipinas? At ano ba ang dahilan bakit ito ay inilunsad? Well, hindi po ako part ng organizer ng itong kick-off rally na ito. Opo. Ang alam ko, ang pribadong sektor, halimbawa ng PCCI, ng Employers Confederation of the Philippines, kasama po yung PhilExport, at iba, marami pong mga business organizations ay talaga namang sumusuporta dito sa bagong Pilipinas. This is part of my personal knowledge na halimbawa yung koalisyon ng mga negosyante, koalisyon na ito, talagang ang tawag ay Buklod Bayani, ay nagpahayag ng suporta dito sa bagong Pilipinas sapagkat napakaganda naman ng layunin nito na halimbawa ay mapalago ang ating ekonomiya, maparami ang trabaho at mga mapagkakakitaan ng mga Pilipino, mapatakbo ng mahusay ang birokrasya, magkaroon ng ease of doing business and efficient delivery of government services, ay talaga namang napakaganda ng mga ganyang layunin. Lahat ng Pilipino ay hindi dapat tumalikod at dapat ay yakapin itong ganitong klaseng pagkilos. Ayan, samantalin ang medyo gumagad ng sitwasyon, kalagayan ng ating ekonomiya, Senator Joey Lina, Sir. Kaya dapat kailangan suporta ng business sector at lahat ng sektor ng lipunan. Opo, no doubt about it.
we have a president is doing his best. But the government cannot do the job alone. Kinakailangan po kumilos din ang mga mamamayan, lalo na ang pribadong sektor, the business sector, sapagkat the engine of growth ng ating ekonomiya ay talagang ang the private sector under the guidance and direction of our government na siyang nagsiset ng mga policies. Yun, nabanggit mo yung kanina, yung LEDAC. Opo. Sila yung talagang Legislative Executive Development Council na makakatulong upang sa ganun ay mabalangkas kung ano talagang dapat na gawin natin sa ating ekonomiya. Ayan, siguro sa ating mga ordinary mamamayan na Senator Joey Lina Kuyang, sir, ano po ang asahan natin doon sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand? Pupunta nga ba po ba ang Pangulong Marcos at may mga speeches ba dyan? May mga concert ba? Tutugtog ba dyan? Ano ang asahan po natin dyan sa programa, Senator Joey Lina, sir? Kuya, ako rin ay umaasa. Makikita ko yung ating ang presidente sapagkat siya naman talaga ang naglungsad ng bagong Pilipinas at ito'y rebranding of our country. Rebranding, but hindi lang yung brand, hindi lang yung image. So hindi kung talaga yung laman nito. Kasi kung yung produkto na hindi na brand mo ay hindi magiging makatotohanan sa mata ng ating mamamayan at sa mata ng mundo, ay hindi rin magiging magandang resulta nitong rebranding of our country. Going back to your question, of course, I expect speeches there. As I said, I'm not the organizer of we are not part of the organizing committee, but that is the expectation that there will be many people supportive of this idea of Bagong Pilipinas who will go there and be counted among those who really are looking forward towards a bagong Pilipinas. Yun na may napakaganda. Bagong Pilipinas. Wala nang kulay, wala nang puti, walang dilaw, walang pula, walang ano pa mang kulay. Kung talagang nagmamahal tayo sa bayan, let's close rank and help our country move forward so that we can be proud of it in the family of nations. Yung buti sinabi mo yan, Senator Joey Lina Kuyang, sir, kasi tatanong ko sana, bawal magsuot ng kulay dilaw at kulay berde sa rally sa linggo. Well, it's time. The President naman stands for United Philippines. Unity team nga yung kanyang ginawang tuntungan. Siya ay tumakbo bilang presidente. And I know the President, wala sa kanya yan. Dilaw, puti, itim, pula. Sama-sama na ito. Sabihin na natin, rainbow. Magsama-sama Rainbow na coalition. sa lalim ng Bagong Pilipinas. Because our interest, personal, parochial, partisan interest should be subordinated to the overall interest of our country. Opo, That's where I stand. Hindi na pwede yan. Wala na yung kaliwa, kanan, tama. gitna. Sama-sama na lang. Yes. Ilalim ng pupunyagi ng ating Pangulo na magkaroon talaga ng bagong Pilipinas. Ayan, tama po kayo, Senator Joey Kuyang, sir. Ayan, dapat wala nang kulay-kulay dyan. Kaliwa, kanan, gitna. Ayan, dapat nag-iisa lang po tayo. Anyway, Senator Joey Lina Kuyang, sir. Siyempre, mga kababayan natin, yung iba, ayaw naman ng politika. Gusto, enjoy lang. Sino-sino po ba yung mga tutugtog dyan? Andiyan nga ba ang Ben and Ben, Lola Amor, Noel Cabangon? Sino-sino mga banda ang nandyan? Guyang, hindi ko alam yung detalye. Ganun ba? Sa programa. Oo, hindi ko alam yung detalye. Akala ko... Hindi naman ako, as I said, hindi naman ako kasama sa organizing. Akala ko... Organizing committee. But total support tayo. I know the business sector is totally behind yung bagong Pilipinas. Sino bang hindi
yayakap sa kanyang napakagandang layunin, ay rebranding of our country. Anong ibig sabihin? Ay talagang magandang bagong Pilipinas. Ay ano yung mga palatandaan nito? Well, yung ekonomiya ay gumaganda, maraming trabaho na malilikha, ang inflation ay ating matitame, at yung peace and order ay lalo pang may improve, yung mga away-away ay matigil na. So, that's for our country. That's for our country. And I salute the President for thinking about this bagong Pilipinas. Ayan, sabi niyo, maraming negosyante ang susuporta dito. Yung mga business tycoon ba, Senator Joey Cuyang, sir? Kasama rito sina Kapitan Lucio Tan, Subel de Ayala, Ramon Ang, MBB Pangilinan, Henry C., Tessie Coson, mga ganyan. Sila pa kasama rito sa bagong Pilipinas rally. As I said, I can only speak of the organizations that I have been in touch with. For example, yung I don't want to preempt the leaders of this organization, but I know that they have manifested, signed a document expressing support for Bagong Pilipinas. I'm referring to PCCI, I'm referring to PhilExport, itong Employers Confederation of the Philippines, and several other na hindi ko naman mabanggit sa ngayon, but I know that they all manifested support for Bagong Pilipinas. And they will support. Hindi lang yung brand, hindi lang yung sa salita, but they will help more precisely doon sa ease of doing business. Ayan, and importante yan. efficient delivery of government services. Tutulong sila. Puput up sila ng hotline para together with ARTA, itong anti-red tape authority. Yun ang pinaka-konkretong project na papasukin itong private business coalition na ito, together with ARTA, together with DILG, together with BPI. So, konkreto. Itong, ang tawag nito, yung Buklod Bayani Coalition. Konkretong aksyon, hindi yung palipad hangin, salita lamang. So, mas importante yan, Kuyang, na mayroong concrete support, not just yung salita ba? Opo. Na pagkatapos ng masabi, makakalimutan na. Hindi, ang alam ko, talagang konkretong gagawin. Pumirma nga sa ARTA noong Wednesday, Kuya. Ito ay nangyari sa Manila Hotel. Talagang pumirma doon. Pumirma. Yung Buklod Bayani Coalition, comprised of the organizations that I mentioned, I think mga 10-11 mga organisasyon na yon, private organizations, no, business, talagang konkreto. At Bagong Pilipinas ay binanggit ng Buklod Bayani Coalition that they will support this, at ang konkretong kanilang participation ay yung sa ease of doing business and efficient delivery of government services. Konkreto yan, Kuya. Hindi yan yung palipad hangin. Maggagawa nga ng hotline, real-time study, yung mga permits, approvals, etc., requests, complaints, real-time. Yung ARTA and this group will work side by side. Para sa ganon, there will be more businesses and there will be more jobs created. Ayan. Anyway, good luck sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand. Senator Joey Lina, sir, maraming salamat po at magandang umaga. Thank you and good morning. Okay, Kuya. Mga kaibigan, ang bagong may-ari po ng Manila Hotel, ayan, dating Senador Joey Lina. Ayan. Andiyan ka pa, Kuyang? Nawala ka na? Hindi, Kuya. Baka makalain ng mga tao. Business tycoon ako. Empleyado, Kuya. Empleyado. Akala ko sabi ni Kuyang Ador Andrada ng DPWS, sabi ikaw na rin ang bago may-ari ng Manila Hotel eh. Naku. Sige, Kuya. Senator, good morning. Maraming salamat po, Kuyang Governor Senator Joey Lina.
Yan po mahabigan, bagong parang reincarnation lang ito ha? Parang parto lang to ng New Society, bagong lipunan ng dating Pangulong Edralin Marcos Sr. Ayan. Binibuhay muli ni The Junior. Ayan. At sabi ni Imelda Papin, welcome daw mga loyalista. Ayan. Ay, Vice Gov Imelda Papin. O nga pala, naging governor din pala ito, ha? Ikaw ba'y kakanta sa Quirino Grandstand sa Linggo, ha? Dahil, ayan, nabuhay daw uli ang mga loyalista. Talagang mabubuhayin dahil gumawa pala ng pelikula itong si Imelda Papin, mga kuya, mga ateng, ha? Mga Manoy. Yung mga taga Bicol, ha? May pelikula pala itong si Imelda Papin at ang title po, mahabigan ni Loyalista. Talaga naman ha? Die hard loyalist talaga ito, ha? Sa bagay hanggang Hawaii po, mahabigan ha? Itong nagpapakape sa akin sa Honolulu, Hawaii nung interview ang dating First Lady Imelda Marcos doon sa Makiki Heights. Yung bahay na tinirahan ng mga Marcos doon sa tuktok ng Makiki Heights. Ganda-ganda, kitang-kita mo ang Honolulu, Hawaii. Aloha! Gaganda nga ba? Teka. Parang katunog-tunog kanta ng mga lefties, mga NPA. Parang katunog-tunog ng international. Any mahabigan so yan. Abay maganda. Abay yung mga siguro naku may kulang yata dito ko yung Senator Joey Lina, sir. Mr. President Yusek Cesar Chavez, ha? Dapat sinamantala natin, isinama natin si Secretary Benny Laguesma, ha? Sa dami ng mga pupunta dyan sa Luneta sa Linggo. Abot nga ba ng 1 milyon? Talo ba yung mga pumunta ng sumali na translasyon, ha? Abay dapat may job fair sana, Secretary Benny Laguesma, ha? Pwede bang ihabol yan? Anyway, yan talaga, yung mga dami nagtatanong talaga dito, ha? Sino na ba yung mga, siyempre, gusto na malaman kung sino mga banda-banda rito na tutugtog dyan. Siyempre, makadagdag din ng crowd dyan kung yung paborito nilang banda katulad ng Coldplay. O kaya ay Lola Amor, Ben and Ben, sino ba sikat na banda rito, ha? Ano ba yung mga rakista, ha? Parokya ni Edgar, mga ganyan ba? Side A, ha? Okay, mga paborito ng Marcos family, The Beatles. Ayan. Yan The Beatles, ayan. Yung local version ng Beatles, yung parating pinapakanta ng Toyota pag kami affair sila. Mr. Danny Isla, Mr. Alfred T, ha? Ng Toyota. Yung Bloomfields, ayan. Ito yung local version ng The Beatles, mahabigan ng gagaling din ng mga yan. Sige, antabayan po natin sa Linggo, mga kuya, ha? Bagong Pilipinas kick-off rally sa Quirino Grandstand. Abay, magsisimula ito ng alas 6 pala ng hapon. Ayan. Alas 6. Pupunta ang Pangulong Marcos. Ang Pangulong Marcos ba ay kakanta ba ito ng Pamulinawen, ha? Abay, Presidente Bonget, ha? Abay, dapat para kompleto si Ricardos na matuto ka rin magkumanta ng awiting Ilocano, ha? Parang si Apo Perdi, ha? May mga artista pa raw. Sino mga artista ang pupunta dyan, ha? Anyway, mga kuya, ayan, thank God it's Friday. Biyernes ngayon, chill-chill lang po tayo, mga kuya, ha? Pakibati daw muna, baka daw makalimutan ko, pakibati ng happy birthday. Nga pala si Gorgie Rula, yung ating showbiz reporter. Binabati ni Manay Lolit Solis. Manay Lolit Solis, good morning. At eto, ha? Ang future ex-PNP chief. General Rodel Sermonia. Magre-retire ngayon si General Sermonia. Pambihira, ha? Ito matunog na magiging PNP chief noong araw. Kaya lang wala na, ha? Naging future ex-PNP chief na siya, ha?
Abay, General Sermonia, abay, magkape na lang tayo, ha? Ayan, gusto mo magkape sa Manila Hotel o dito sa Sofitel na lang, ha? Abay, basta sagot ni Mr. Jimmy Serato, ang masarap nating kape, ang Jims 3+1 Coffee Mix. Ito ay may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. Ang Jims 3-in-1 Coffee Mix Twin Pack ay may spirulina na mayaman sa protina at minerals. Kaya naman napakasarap magkape. Naku, ang sarap siguro magkape diyan sa likod ng post office diyan sa Pasig River. Secretary Jerry Acosar. Abay, alam po niyo mahabigan ni pagka magkape kayo diyan, pumunta diyan, abay para kayong nagpunta ng Las Casas de Acosar doon sa Bataan. Tama ba? Kuyang Bernard Peralta, ha? At yung may mga sakit dyan mahabigan, pagka siguro pumunta kayo dyan, gagaling kayo. Di ba? Nung may sakit ang Pangulong Marcos, pumunta doon sa Las Casas de Acosar, ha? Ni Secretary Acosar doon sa Bataan. Ayan, gumaling ang Pangulong Marcos, mahabigan, ha? Kasal ba nung anak ni Secretary Jerry? Ninong ba ang presidente noon? Anyway, ang Jims Coffee mga kuya, ha? Abay, ito po ay maganda ito dahil syempre, meron spirulina na mayaman sa protina at minerals. Jims 3+1 Coffee Mix Twin Pack, tulong para may plus ka sa life. Damdamin Bayan. Oras, Chief Justice Alexander Yesamundo. Ano po ang edisyon na CJ ng Supreme Court doon sa petition ng mga jeepney drivers na TRO, ha? Laban dito sa PUJ modernization. Damdamin Bayan. Oras ganap ng alas 8:34. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Mga po ko sa ating Pangulo, meron siyang isang salita. Talagang meron siyang bayag. Ano kamo, Senator Bato? Aga-aga, Senator Sir. Mga po ko sa ating Pangulo, meron siyang isang salita. Talagang meron siyang bayag. Talaga. Damdamin Bayan. Napaka-cute nitong si Senator Bato talaga. Walking na ng 7 kilometro. Iba na ang sinasabi ng Senator Bato, ha? Yan po yung interview namin kahapon. Sabi niya, papasalamat sa presidente dahil nagpakalalaki na siya. Ayan, nagpakita na may balls sa issue ng ICC na hindi makipagtulungan ang gobyerno sa investigasyon ng International Criminal Court. Mga po ko sa ating Pangulo, meron siyang isang salita. Talagang meron siyang bayag. Talaga, ha? Damdamin Bayan. 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¡Eh! ¡Pule, pule! ¡Watch it now, watch it! ¡Bello, bello! Ano mga lola, naalala nyo yan? About the thing she saw, I do big horn and the woolly dog, woolly. Sir President, may mga rak-rakang bang ganito sa linggo sa Quirino Grandstand? Sino ang mga banda dito, banda ron ang imbitado natin? Kailangan masaya, ha? Ayan. Samantala, oy, good morning, Sister Ellen. Good Diyan ka pala. morning, Lakay. Oh, na-distract ako. Alam mo, Lakay, sasabihin ko dapat sa'yo, Bakit? Lakay, bakit naman ganun? Kakapasok ko pa lang, usapang bayag na. Ewan ko ba dito kay Senator Bato de la Rosa? Ayan. Pero good morning, Lakay. Good morning, Sister At El. good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. TGIF, Lakay. Yes. Thank God it's Friday, everyone. Ingat-ingat po sa mga nato-traffic ngayon at nasa kalsada. Sweldo na ba? Ayan. Sweldo Hindi na pa, ba? Lakay. Hindi pa ba? Ano ka ba? O, madali ka. Tagal na, walang pera. Ano pala ngayon? 26. 26 pa lang. Oo, so Oh. balin sa Wednesday pa next week ang Ganun sahod. ba? Swell day. Oh. Oh. Anyway, ano nga ba ang mangyayari sa linggo, ha?
dito sa bagong Pilipinas kick-off rally. Meron tayong latest sa Malacanang, Sister L. Friday na Friday, ba't ganyan ang suno? Para kang Alin? pupunta na nightclub. Ayan. Grabe naman. Hindi. Ano Ayan. to? Asymmetrical tawag ganun dito ba lang yun? tayo. Ganito yung mga uso ngayon na damit. Ganun ba? Alam mo naman tayo, Gen Z tayo. Ganun ba? Ba't wala number? Ayan. Bakit? Di ba dapat may number yan? Ano Ayan, number? Number na yung bilog na may number ka. Ayan. Number 10. Ano yung sasali sa pageant? Lakay, parang iba yata yung sinasabi mo. Hindi ako makarelate. Hindi ko maradar. Sabi ni Noble John Samanjag at Attorney Vladimir Putin Momo Lopez, para daw madaling matandaan, dapat may number. Ayan, number. Yan. Iba yata yan Ito talaga sila. Ang naiisip ko naman sa pageant, usually, di ba? May sash, tapos may number. Number 7. Ayan, maganda yan, magaling yan. Brains and beauty. Okay. Alam mo lang, feeling ko iba talaga yan. Ikaw talaga, biyernes na biyernes ay green-minded ka. Green-minded ba? Hindi, medyo maano lang ako. Yung utak ko lang talaga advance mag-isip. Palagay ko ha? Ayan. Masyadong wild ang iyong imagination, ha? Sandali lamang at alamin nga natin ang latest sa Malacanang. Ano ba ang sabi ng Pangulong Marcos, Miss Let? May mga nanawagan na kay Pangulong Marcos na magsalita na siya. Ayan. Para mga tatay ng tahanan na nag-aaway yung mga anak. Tumingil kayo. Di mo ganun ba? Pwede hahambalusin ko kayo ng 2x2. Mahampalos ka. Ayan. Hahambalusin ko kayo. Ayan. Siguro, Mr. President, sabi nga natin, ayan, mantakin po ninyo. Pati LEDAC meeting, Mr. President, nagamba na tuloy. Ayan. Siguro, Mr. President, para matuldukan ng isyong yan, away-away ng mga senador, baka magsuntukan pa sila. Ayan. Huwag naman sana umabot sa pisikalan. Tsaka mga ano naman yan lahat naman yan mahilig sa arnis si Senate President Migs, di ba? Oo nga pala, nabanggit niya, national champion. Oo, national champion pala, Senator Antonio Trillanes. Ayan. Si Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ano kaya kanyang sports? Medyo hindi ako aware sa sports. Congressman Saldico, ano bang sport ng House Speaker? Ayan, daanin na lang sa arnis o kaya boxing, ha? Pero dapat talaga. Grabe ka naman lang. Pero pwede, kung sino matalo, pang tanggal ng init. Referee si Senator Manny Pacquiao. Naku, baka pagka tig-isang suntok ni Senator Manny. Ayan, sandali lang alamin natin report sa Malacanang. Pero dapat talaga dito, Mr. President, Solomonic decision. Ipatigil nyo na yan. Ayan, nababalan tayo, away-away tayo, ha? Ilulunsan nyo pa naman ang bagong Pilipinas pagkatapos ang makagalang-galang natin mga senador, congressman, speaker, Senate President, mag-aaway-away. Ang samang pahinggan, di ba, Jojo Binay, sir? Black is black. Parang linggo lang tayo ngayon. Kaya nga lang, alam mo yung Sunday pa lunchtime na. Ganyan yung mga music habang nagluluto ng lunch. Siyempre. Siyempre, Friday, biro mo, buong linggo, trabaho, kailangan chill-chill lang tayo. Ha? Huwag masyadong pa-high blood. Pero ang Malacanang tigong pa rin ang bibig, ha? Bagay na guys si Maurice Arcache, my lips are sealed. Tigong pa rin ang bibig sa naging pulong sa mga mambabatas. Ayan yung LEDAC meeting, mahabigan iwalay na lang na pinulong ng presidente ang mga senador at congressman. Ayan tuloy, parang matinding LQ ito. Lakay, may nag-message sa atin, totoo ba daw na nagtennis si Trillanes, tinamaan ng bola sa muka? Ganun ba? Sinong Marites naman yan? Tolis yan. Di ko alam yan. Sasabihin ko ba sa'yo? Nandito lang kanina. Ganun ba? Nakaupo dito kanina. Di ko alam yan. Senator Trillanes, sir. Ayan, good morning. Kumusta ka na, ha? Alam mo tayong kudita. Ayan.
Umay na daw siya lakay. Graduate na. Hindi na raw uso yan eh. Kailan tayo magkakape sa na tortilla sa Oakwood? Ayan. Doon talaga. Kasi memorable para sa kanya ang lugar na yan, lakay. Kumusta si Mestre Campo? Ayan. Yung isang kasama nila dyan, nagkudita dyan, pastor na ngayon. Si Sino Pastor lakay? Gambala ba yun? Ayan. Talaga? Oo, Nagbago na nga lakay. Sabi sa'yo, hindi na uso oo. talaga yung kudita. Kaya nung dali ni Colonel Commissioner Faelon sa Customs, every Friday, ayan, every ribbon cutting day, ayan. May dasal-dasal muna. May pray over muna. Hindi ka ba na kung saan tayo napupunta? Oo, lakay kanina pa tayo. Akala ko pa magre-report. Baka mapanis yung report ni Leta Narciso mula sa Malacanang. Miss Let, ayan, bakit tikom ang bibig ng Malacanang ang Pangulong Marcos? Dapat magsalita, ha? Hambalusin niya ang mga anak na nag-aaway-away. Mga pasaway kayo, ha? Ayan, nababalam tuloy ang mahalagang usapin. Ayan, napabayaan na yung pagtaas ng presyo ng sardinas, ng bigas. Aba, yung paboritong sardinas lakay, Aking paboritong 666. Ayan. 555. Ayun, 555. Gusto ko 666. Bakit ko sinabi? DZRH yan, lakay. Ayan. 666. Let Narciso, please come in. Ano ang latest sa Malacanang? Miss Let. Lakay Sister El, nananatiling tahimik ang palasyo tungkol sa pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga senador at kongresista. Bukod sa lumabas na mga impormasyon mula sa sources, walang inilabas na detalye ang Malacanang sa meeting. Kahapon ay umugong na mayroong Legislative Executive Development Advisory Council meeting ang Pangulo sa mga miyembro ng Senado at Kamara pero walang kumpirmasyon ang palasyo. Hanggang sa nabatid nga mula kay Senator Joel Villanueva na hindi natuloy ang LEDAC at sa halip ay hiwalay na kinausap ng Presidente ang mga senador at kongresista. Pinulong ni PBBM ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa gitna ng mainit na usapin sa charter change. Ayan, pero sa kapapasok na balita, ang sabi lakay ni PCO, Secretary Chelry Garafil, executive session ang naturang meeting at lahat ng napag-usapan ay confidential. Oh, secret. Ganun ba yan? Yes. Bakit naman? The meetings were held in executive session so all matters tackled therein are treated confidential. Yan yung kanyang mensahe. Kailangan malaman ng bayan kung ano ang nangyayari sa ating mga senador at kongresista, ha? At sa issue ng charter change, dapat dahil mainit nga talaga yung usapin na yan. Kanya-kanyang pahayag ang mga senador at kongresista. Kaya kailangan natin dito ang Solomonic decision ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Magsalita siya para matuldukan at matigil itong away-away na ito tungkol sa PI na yan. People's Initiative. PI na yan. Parang hindi maganda pakinggan yung PI lang. At yun nga yung tanong ng ating mga kababayan, bakit biglang hiwalay na pinulong, ba't hindi isahan para magkaalaman na? Kasi nadala na yata ang Presidente, di ba, nagkainitan si Senate President Migs at saka Speaker Martin Romualdez. Baka maulit. Iniwasan ng Presidente. Pero siguro dapat talaga, ayan, kailangan ng decision ng Presidente rito. Patigilin ang mga senador. Itigil na ang tsa-tsa muna. Di naman nakakain yan. Bubusog ba tayo niyan? Bubusog ba tayo niyan? Yan ba lalo na yung mga nangangailangan. Yan ba nakabawas ng presyo ng bigas, ng sardinas, ng noodles? Oo, ang dami pa namang tumaas na presyo ng mga bilihin lakay. Kita mo, di nabantayan. Ayun, ang DTI, pinayagan ang mga manufacturers na magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto, lalo ng mga basic commodities. At saka di ba lakay, ang sabi may mga susunod pa na yan ang dapat agapan. Yan nga kung yan ba ang pinag-uusapan, di maganda kaysa yung away-away tungkol sa tsa-tsa na yan. Siyempre, sabi ng ating mga kababayan, sila lang naman ang makikinabang dyan, nakakaintindi niyan. Correct, sa amin ay yung aming mga tiyan, ang importante. Abay, di naman nakakain yan. Ayan. Puro mga personal interest naman yan ng mga mambabatas natin. Term extension, hindi nga daw nakakain lakay, pero may makikinabang kasi. Ganun ba yan? Yun. Makinabang, 100 lang naman.
Ano ba yan? Anyway, so ano schedule ng Pangulong Marcos ngayon na Miss Let? Ngayong araw, Lakay, ay pangungunahan ni Pangulong Marcos ang ceremonial, energization at deklarasyon ng operasyon ng Mindanao Visayas Interconnection Transmission Line. Sa Malacanang ito gaganapin, Lakay. Sa Malacanang. So yun lang. Teka muna, Miss Yun Let. pa lang so far. Marami nagtatanong kasi siyempre yung iba gusto mag-unwind ngayong weekend. Sino daw mga tutugtog doon sa bagong Pilipinas kick-off rally sa Luneta, sa Quirino Grandstand? Ang Lakay kasi ano pa lang countdown pa lang baka surprise yung mga magpe-perform doon. Ayan nakita ko sa PCO, countdown nila, 3 days left. Mahina ang promo. Dapat binabanda, tutugtog ang Coldplay. Ganyan ba? Babalik? Charot. Kahit na video man lang, di ba? O kaya mga, of course, yung aking favorite, Lola Amor. Ben and Ben. Ayan. Sila kay, grabe Miss Let, sila kay, parang mas bagets pa sa atin. Siyempre, alam mo na sabing Eddie Peregrina, Victor Road, patay na ang mga yan, Rico J. Puno, wala na. Boy band era kasi ako gusto ni Miss Let yung mga mga A1, Westlife. Westlife. Boyzone, Backstreet Boys. Ayun, Backstreet Boys. Backstreet, talaga, Hindi ka makarelate dyan. Alam mo naman kasi mula nung yung mga bago yung kilala nila kay. Alam mo naman mula nung mapanood ko yung Miss Saigon pang-opera na ako ngayon Wow. Miss Saigon, Hamilton. Ibang level talaga sila kay. Teka muna, Miss Let, bago tayo magkalimutan. Ayan, ayan, sabi mo kay Secretary Cheloy Garapil, para mas marunong dumami ang pumunta dyan, hindi lang mga loyalista katulad ni Imelda Papi na may pelikula na palang loyalista. Alam ko na kay meron nga. Meron nga. Pinakita sa akin yung nga pala yung trailer. Siguro makadagdag para pampadagdag audience ba? Ayan, edi siyempre kung baka naman isinasapi na lang Lakay yung listahan ng mga magpe-perform. Kung sabihin darating ang si Andrew E. Ayan, di po na mga kabayan natin sa Tondo. Ayan, mga sino ba si Renz Berano, di ba? Sino ba yung isa Lakay? Aegis, ayan, di ba? Oo, Aegis, di ba? yung Sino ba yung Bibahat Babes? Bibahat Babes. Wala na yata yung Lakay ngayon, Ayan, siguro pang pang come on din yan, Miss Red, pagka alam kong sino mga tutugtog diyan di ba? Ayan. Di bale, siguro anytime ilalabas na yan Lakay dahil naririnig ka naman sa Malacanang ngayon. Ay, maraming salamat po. Good morning. Ayan, sa mga taga-Malacanang, Mr. President, mga taga-monitor dyan. Ayan, Apo Lucas, manong dyan, bagbagan yun ni Apo Presidente. Solomonic decision, Apo Tapno. Sumardan na gito, agririring, senador ka na, diputado, babainda, Apo, lalakay dan, honorable nga rin ka, aga-apad, Ay, Apo, anyamutan. Sorry. Nakakaya lang yung naintindihan ko. Spanish yan. Spanish. Miss Let, nakangangalang ako rito. Kaya nga nagpaalam na lang ako. Yan ay privileged communication. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo Lakay at Sister L. Ayan, maraming salamat, Let Narciso mula sa Palasyo ng Malacanang. Di ba, Aling Carmelita, ha? Ayaw natin ng cha-cha. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Sayaw na lang tayo ng cha-cha. Alam mo, Lakay, pag narinig ko Bakit, talaga yan, para akong nasa probinsya, nasa bahay. Kasi kapag ka Sunday, yan yung mga tugtugan sa radio. Bangka na rin ba yun? Sumasabay ba si Aling Yolanda at si Mang Bienvenido? Hindi naman. Pero habang nagluluto, ganyan yung mga tugtugan. Nakakamiss. Report nga muna mula kay Edniel bago tayo mapasayaw dito ng cha-cha. Pero baby. Pero si Romela Fertes, ang gusto sa'yo yung dirty dancing. Gusto niya nagpo-pole dancing. Yung parang sawa lumilingkis-lingkis sa pool. At saka yung sweet at very sweet. Ano yung very sweet? Magkadikit na yung mukha. Yung parang sayo sa cabaret. Lakay nga. Hindi ako aware doon sa
Alam ko yung cabaret yung lumang term yun sa mga club, Sige, di ba? dadaling kita kay sino mayor ng Marikina ngayon? Si Mayor Marcy Teodoro. Ay, Mayor, siya pa rin ba yung mayor? Siya pa rin Si ang mayor. Marcy, Ayan. Sabihin natin kay Mayor Marcy Teodoro, ha? Punta na naman doon. Tour ka dun sa Kalumpang. Ayan. Wala na yata yung mga wala na, binabanggit mo doon, Lakay. Mayor Marcy, alam na ba yung makabare dyan sa dyan sa Kalumpang? Ayan. Cabaret talaga. Nightclub na lang. Mahal yung nightclub cabaret mas mura yan. Ay, ganun ba? Yung pala yung may hierarchy pala yun. Ano ba yan, Lakay? Kung saan pa tayo mapunta, punta muna natin ang report ni Edniel Parosa, bagong Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Tututukan naman niya ng Armed Forces of the Philippines. Detalye balita mo, RH52. Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister El, kaugnay ng ilulunsad ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong Pilipinas, tututukan din ng Armed Forces of the Philippines ang bago namang Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, tampok dito ang pagbabantay hindi lamang sa teritoryo kundi maging sa mga natural resources sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Iginit ng kalihim at ng DND na Pilipino dapat ang mapayapang naglalayag at nag-exploit sa yamang natural ng Pilipinas, partikular na sa mga nasa loob ng 200 nautical mile EEZ. Ginawa ni Chodoro ang pahayag ilang araw matapos mapaulit ang panibago harassment ng China Coast Guard sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc ay kinaalarma ng AFP dahil palapit na umano ng palapit ang pambubuli. Sa Facebook post naman ng DND, binigyan din ito na alinsunod sa direktiba ni PBBM, si sentro ang kagawaran sa Development from Territorial Defense lalo na sa West Philippine Sea. Patunay umano dito ang pagpupromote ng DMD sa Rules Space International Order at mga joint maritime patrol sa EEZ ng bansa kasama ang Amerika at Australia at inaasahang iba pang mga kaalyadong bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Asaan ang mga The Yankees are coming, ha? Abala yata sila sa kampanya doon sa Amerika sa presidential elections. November pa yan, ha? Ayan, pero Renadar, ha? Abay, kumusta ang mga kano dyan sa Subic? Andyan na ba sila? That is a freedom of expression. Good morning, Dong. Mr. President, magandang umaga po sa inyo. That is a freedom of expression. Talaga, sir? The order is dead or alive. Abay, sabi ng ating bubit, second gentleman, Atty. Mansa Carpio Kuyang, sir, ay naimbang bigat kabsat, ha? Ano bang sabi ni ating Vice Presidente Inday Sara Duterte Carpio? Kasama ba siya rito? Dahil ang dating Pangulong Digong Duterte Makuya, mga dong, ha? Mga day, ha? Abay, sasabayan yung bagong Pilipinas kick-off rally ng Marcos administration sa Quirino Grandstand sa Manila sa Linggo. Abay, dun sa Davao, meron din. MG, ha? Lakay ang haba nung MG, dong. The order is dead or alive. Dong, ayaw ng mga taga-ICC ng ganyan, ha? Ayan, may patawag daw po ang, tama ba ito? I-check mo nga, sino bang reporter natin? Jundi Mahutak, ha? Abay, mag-text nga po second gentleman Manscarpio, ha? Ayan, Kuyang Pulong. Ayan. Kung Pulong Duterte, abay, meron daw pero kakaiba. Abay, kung dito sa Luneta ay kick-off rally sa Quirino Grandstand, doon naman ay, kakaiba. Abay, prayer rally, Sister L? Prayer rally daw po ang ipinatawag naman ng dating Pangulong Digong sa Linggo, alas 6 ng gabi. Ayan, siguro sabi ng Pangulong Digong ipanalangin natin ang ating bansa. Ayan, 'di ba? Ayan, wala nang dead or alive. Ipanalangin natin ating bansa laban sa mga nanggugulo at mga marites. This is a republic of marites na ngayon. Lahat ng tao may chismis. Babae at lalaki. Hindi na noon sa mga babae lang yan. Damdamin Bayan. Nakakatawa talaga
talaga yung mga linyahan niya lakay. Yan ang mga pamatay ng mga ano yan, pang punchline nila yan, pang ano yan ha. Sandali lamang, Christian, ano bang report ni Christian? Malaka yung mastermind at kasabwat ng 3 suspect na naaresto sa pagpupuslit ng plaka ng LTO. At posibleng ginagamit daw sa mga illegal activities. May hinahanap pa palalakay ng DILG. May mga ganun pala, nagpupuslit ng plaka. Saan dinadala, Christian? Ayan, binebenta possible ba daw yan? lakay na nagagamit sa illegal activities. Oo, baka mamaya sa crime pad, di ba? At yan po ay... may mga nahuli ba? Pinaghahanap daw lakay Oo, dahil may 3 kasabwat tapos may mastermind. Taga-LTO rin yan, siyempre. Baka siyempre, paano milalabas si LTO yan? Kung hindi ka taga LTO. roon. Alamin natin ang detalye mula kay RH8 Christian G. Golomanyo. Christian. Lakay at Sister L, pinaghahanap na nga at patuloy ang manhunt operations sa mastermind at kasabwata ng 3 suspect na naaresto kahapon na naaktuhan lakay na nagpupuslit at nagnanakaw ng mga lehitimong plaka sa mismong planta ng Land Transportation Office sa Quezon City. Sa katatapos lamang na press conference, kinumpirma ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na ang 3 naaresto at ang at-large na suspect ay pawang mga job order at empleyado ng ahensya. At batay sa inisyal na investigasyon lakay, matagal nang minamanmanan ng ahensya ang sindikato na ang modus ay made to order na plaka na posibleng ang ginagamit sa mga illegal na aktibidad tulad na lamang ng doble plaka. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, titiyakin nito na ang mga mapapatunay na nagkasala ay mananagot sa batas. Habang sinabi naman ni Mendoza na iniimbestigahan na rin ang iba pang tauhan ng LTO kung mayroon pa silang kasabwata. Sa datos lakay ng LTO, nasa 38 plaka na ang naipuslit na mga suspect nito pa lamang Enero at nagpapatuloy pa rin ang ginagawang inventaryo. Ngayong umaga, nakatakdang ng i-inquest ang 3 naarestong suspect na kakasuhan ng qualified theft. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRE, Christian. ito si Chris. Yes, lakay. Magkano binebenta yung mga plaka? Ang binabanggit kanina, lakay, hindi bababa ng 10,000 bawat isa. Binebenta yung plaka. Ang problema dito, lakay, lihito mo yung plaka, kaya pag naharang ito sa labas ng mga otoridad, malamang makalusot at makatakas dahil original yung plaka. Kaya lakay binabanggit ni Secretary Abalos kanina sa press conference, yung mga HPG at ibang enforcers, makipag-ugnayan muna sa LTO para ma-verify nga yung sasakyan kung nakaw ba, doble plaka ba, o may illegal na aktibidad. Kanina umaga yan? Ngayong umaga yan? Yung press conference lakay ngayong umaga ginanap, alas 7 ng umaga sa LTO, pero naaresto itong mga suspect kahapon lakay. Naaresto kahapon ng DILG at UCPD. Agang gumising ni Secretary Benhur. Kahapon pa natin hinahanap. Busy daw lakay ang secretary. Ganun ba? Ay, Sec Benhur, kumusta ka na? Lakay, huwag ka mag-alala. Makakasama mo na daw siya ulit. Sana. Bira buong ilang buwan yun Hindi mo na-interview? 3 beses lang yan, 2 beses natin. Anyway, sige, kaya pala kinakapos ng plaka ngayon ng mga sakyan si Attorney Orlando D nagrereklamo yung plaka ng kanyang bagong-bagong Ford Hilux. Ayan. Wala pa. Ford Hilux. Ay, Ford tas Hilux. Ano ba yan? Lakay na Megos tuloy ako. Ford Raptor, 3 buwan na, wala pang plaka. Ayan, Ako din lakay, wala pang wala rin plaka. Conduction bossing, sticker lang ayan, lakay. Don Cesar Lizer, ayan. Kung naman wala pa 1 buwan Ayan. Hindi. Ganun ba? Baka na traffic lang. Na-misplace lang yan. Okay, Christian, paalam ka na. Andiyan ka pa? Christian. Para sa kauna-unahan ba't nandiyan ka pa? Ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy yung serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bira, akala ko nagpaalam mo. Lakay, hindi pa nga nag-extra, ikaw naman. Naghihintay ka pa ng extra dyan. Daming bayan. Standby man ang Milky Rigunan. Ano ang latest sa kamera? Ayan,
Kumusta na ang mga nagsusulong ng PI, ha? Na nangangadyaw sa mga senador na fear-monger daw sila. Ayan. Diyos mo yun naman kasi lakay. Pag numero naman pagbabasehan mo, kawawa naman yung mga senador. Good morning, Senator Joel Villanueva. Ayan, alam mo tayong kape dyan. Ayan. Anong kape? Siyempre, Di ba James. nag-ano Ayan. siya? Oo nga. Di ba marunong si Senator Lakay? Nasa test na siya, nagtitimpla dito ng kape sa atin sa DCRH noon eh. Ha? Pero before election, ayan. Matagal pa election. Matagal pa election, so baka naman. Siguro pagka nagre-election Senator Villanueva, baka ano siya may ulit. pakape siya ulit dito. Siya magbabartending siya. Ayan, barista. Barista. Bartender sa alak yun eh. Ayan, Ay, iba ba yun? Oo. Ay, iba ba yun? Yung sa... Barista. Barista kapag ka... Kape. Ayan, bartender. Kapag sa... Fundador alcoholic super drinks. special yan. Talagang specific talaga. Siyempre naman. Sandali lamang sa mga reports. Stand by Raymond at Paas. Abay, sino ba ang ka-meeting ng presidente kahapon sa mga senador? Kasama si Manang Aimee. Ayan, itong mga magkakapatid natin talagang kontrapelo din eh. Ha? Pero kung problema ang pinag-usapan na Manang Aimee, ayan, ano yung... Yung cellphone ko biglang nagpi-play lang. Akala ko kung... Nade-detect ng lang. Akala ko ano nagsasalita Mga dyan. po ko sa ating Pangulo, meron siyang isang salita. Talagang meron siyang bayag. Sandali lamang, Senator Bato, hinahanap ka ni Speaker Mitra. Mga po ko sa ating Pangulo, meron siyang isang salita. Talagang meron siyang bayag. Hindi po yan ang problema namin, Senator Bato, ha? Ang problema ng ilan natin mga kababayan, actually hindi lang ilan, marami. Yung bang blood sugar level, mga kuya, mga misis, ha? Yung bang ihi ka ng ihi, ayan, kaihi mo lang, naiihi ka na naman. Yung bang uhawin, pumapayat at laging gutom ba ang pakiramdam? Maaring diabetes na po yan. Pwedeng mo ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Kaya ang payo ni Professor Boy Benesa, abay parang ano lang, sinong singer ba yun? Yoyoy Villame? Mag-regular exercise. Ayan, proper diet. Uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor at samahan ng Cogent DB+. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigay ng nutritional support para pagbutihin ang blood sugar level natin. Palakasin ang ating immune system para magbigay proteksyon sa ating vital organs, lakas ng katawan para malabanan ang komplikasyon dulot ng diabetes, mga kuya. Ha? Sa natural na paraan, sa Cogent DB Plus, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Ang Cogent DB Plus ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug, Watson's Drugstores nationwide at online na rin sa Shopee at Lazada. Damdamin Bayan. That is a freedom of expression. Oras Dong, oras Sister L. 12 minutes after 9. This time check is brought to you by AC. Pag-urahin ni Apo Padi. Ayan, Father Ranhilio Rani Aquino, ha? Ang Dean ng Graduate School of Law ng San Beda College. Bago kayo nagpare si Father Rani, sumasayaw din, mga ganyan. Tanong kaya natin, Lakay. Total, nandito na si Father. Kasi alam ko yung mga... Di ba uso yung ano noon? Ano ba tawag doon, Lakay? Bago ka magpare, may mga kwan yan eh. Para may mga test yata. Test, bago ka kung talagang magpapari ka. Yes, ayan, si Father Rani, kaya bago siya nagpare, ano kayo mga pinagdaanan niya na mga pagsubok kung decided na ba ako na magpapare ako. Kung talagang final decision na yun. Father Dean Ranhilio Rani Aquino, sir. Good morning na imbagabigat mo, Father Dean. Good morning, Deo. Nabayagan. One nga rod. Long time no hear, Apo Pade. Anyway. Kumusta ka? Nasihat mo ta, Apo. Kayo, Apo, nasihat ka nung Okay. Kapsata sa noon at. Kablaawang pa na kita, kailyan to, di kagayang nga rod, sa sakbang ag-interview tayo.
Okay, sige. Good morning to everybody. And who is our companion today, Deo? Si Sister L, Father. Ay, good morning, Father Rani. Good morning, El. Good morning. Ayan. Good morning. Bukod sa pagtuturo sa San Beda, nagtuturo pala sa ano? Cagayan Valley State University ba? Tama ba, Father? Nagtuturo? Yes, I'm Professor Emeritus, but I'm also teaching in many seminaries, no? Ayun. Okay. Anyway, Father, ayan, pinag-usapan namin kanina ni Senator Joey Lina, itong ilolon sa bagong Pilipinas, kick-off rally sa linggo. Ayan, ano ba itong bagong Pilipinas na ito, Father Rani Aquino, sir? Yes, this is an attempt, ito ay isang attempt na hikayatin ang mga Pilipino na sa isang bagong paningin sa kanilang bansa, sa kanilang sarili, at pagpapakita ng mga kabutihang asal at mabubuting bagay tungkol sa Pilipinas sa mundo. No? So, Deo, it is not only a branding of the Marcos administration. It goes beyond the Marcos administration. It is an attempt to make the Filipinos think of the Philippines in a new way, and also to think of the Philippines in ways different from the past. For example, no, bakit na parati na lang negative ang tiningin natin sa Pilipinas? Yung mga post sa Facebook ba na only in the Philippines? Mabuti sana kung yung only in the Philippines na pinopost ay mabubuting bagay Yung mga kapalpakan naman. Negative. Nakikita ka agad ang kapalpakan, pero hindi naman pinapakita at pinapakita sa buong mundo ang mga mabubuting bagay tungkol sa Pilipinas. Example, Deo, no? Opo. We are a top tourist attraction. Number 2, ang dami nating contemporary na bayani. Pabayaan mo na yung mga bayani na gaya ni Rizal, Bonifacio. Those were in the past. They are heroes. Pero we have many contemporary heroes. I was just talking the other day, no? Nung simula pa lang nitong pandemya na to, na wala tayong alam na gamot at wala tayong alam na paraan kung paanong gamutin ang mga pasyente. Ang daming mahuhusay at magagaling na Filipino na doktor ang namatay dahil sa pag-aaruga nila at their attention to the patients, pag-aalaga sa mga pasyente. Di ba nga mabayani ang mayan? Okay. There is another. The story of this private bayot, no? Nung kasalukuyan ng Marawi Siege. Siya ay nasa isang lugar na kung saan andun din yung kalaban. Ayaw bombahin ng commander niya yung lugar kasi andun nga siya. Anong sinabi niya? Kahit nandito ako, sir, bombahin nyo na lang at nang mawala itong kalaban. Di ba, dapat pinag-uusapan yan, kabayanihan ng Pilipino. So, alam mo ang isang masakit na nangyari sa atin ngayon, Deo. Ang daming Pinoy na ang pinag-uusapan ay kanilang kinabukasan. Anong naiisip nila? Ang ambisyon ay mag-iba yung bansa at maging alien citizen. Mag-naturalization. To become an American, to become a British citizen, to become an Italian citizen. Bakit ganun? Bakit ambisyon ng Pilipino ang mawalan ng kanyang kapilipino at maging citizen ng isang banyagang bansa? Bakit ganun? Now, if the Filipino does well abroad, may sulok ba ng mundo na walang Pilipino? Kahit anong sulok ng mundo, andyan ang Pilipino. Bakit? Because the Filipino is adaptable. The Filipino is resourceful. The Filipino is ingenious. The Filipino can be depended on. In short, the Filipino is excellent. So kung excellent siya abroad,
why can he not be excellent here in the Philippines? Ayun. So Bagong Pilipinas is all about that there, no? And of course, the major thing is a covenant between government and the people. Kung minsan, sinasabi natin, dapat pamahalaan kasi. Lahat na lang obligasyon ng pamahalaan. Ano naman ang obligasyon ng mga mamamayan? For example, sinasabi natin, ang dumi ng Manila, tayo lang naman ang nagpapadumi eh. See? So, the covenant between government and people is such that the people will also recognize and accept their role in making the country as best a country as we can make it to be. Ayan. So, ayun. So, yun ang malinaw na explanation ni Father Rani at for sure lang kayo ating mga viewers at listeners mas na-enlighten dito. Pero sa ibang issue naman po, Father, napakaingay po nitong ito po ay medyo maingay talaga ngayon. Pinag-uusapan ang charter change, lalo na po itong People's Initiative. Ito pong PI na tinatawag. Father, please enlighten us, lalo na po para dun sa ating mga kababayan, sa ating mga avid listeners and viewers, para sa masa po mas maintindihan. Ano nga po ba itong People's Initiative at ano po yung pagkakaiba nito doon po sa tinatawag na CONCOM o yung pong Consultative Committee? Constitutional Commission. Ayan. Oh, yun. Tapos, Convention. and ano po yung pagkakaiba niya and para po mas maintindihan ng yung mga kababayan po natin na medyo kumbaga hindi po nakapag-aral kasi Father, 'di ba, nangongolekta tayo ng perma. Hindi po nila alam kung ano po yung mga pros and cons po ng pagperma nila dito. So please enlighten us po, lalo na po para sa ating mga viewers and listeners. Okay, there are 3 ways of amending the Constitution. The first way is a constitutional convention, Constitutional Convention. Kung Constitutional Convention, ang Kongreso mismo ang magbubuo ng Constitutional Convention. Usually, ang members ng Constitutional Convention ay hinahalal, pero pwede naman na ang members ay appointive or a combination of appointive and elective members. So repeat, pag Constitutional Convention, dapat magpasa ang Kongreso ng batas to convene a Constitutional Convention. Ngayon, yung Constitutional Convention, sila ang magbabalangkas ng pagbabago ng saligang batas. Pagkatapos yan ay isusumiti sa mga tao for voting in a plebiscite or a referendum. Okay. The second method is by what is known as Constituent Assembly. Meaning, Kongreso mismo ang mag-introduce ng amendments, pero ang voting requirement ay mas mataas. 3/4 ang kailangan. And then, pagkatapos na mabalangkas ng Kongreso mismo sa Constituent Assembly, pagbubutuhan pa rin ng mga tao by a plebiscite or a referendum. Ito namang People's Initiative, it starts with gathering signatures of a certain percentage in all congressional districts. To support a given amendment. Ngayon, pag nakalap na nila yung required number of signatures per congressional district, the COMELEC will schedule, well, of course, the first thing is to verify the signatures. Kasi pwede naman na napakadaming signature ang pre-representa, yung pala iisang taong pumirma sa lahat. So, the COMELEC will verify the signatures, and the moment the signatures are verified, and then the COMELEC will schedule a referendum or a plebiscite. So, yun ang People's Initiative. Ang isang problema ko lang sa People's Initiative, alam nyo, nag-ruling noon ang Supreme Court in the Santiago case na yung umiiral na batas tungkol sa initiative, wala siyang provision for initiative on amendments to the Constitution. So hindi ko lang alam kung napabalik
binaliktad nila yung desisyon ng Supreme Court sa kaso ni Santiago, or how they intend to go around this ruling of the Supreme Court. But it's of course possible for Congress to pass an amendatory law, including the provision for initiative on amendments to the Constitution. Pero let me make clear, no, initiative is possible only for amendments. In other words, kung may mga provision na babaguhin, yun ang pwede. Pero kung revision of the Constitution, for example, gawin mong parliamentary ang system ng gobyerno or gawin mong federal, hindi pwede ang People's Initiative. Yun pala yun. Anyway, Father, isa pang mainit na issue rito, yung pinagtatalunan ng mga senador at mga congressmen, yung issue ng voting separately or jointly, gray area po yata yan. Wala ka bang Supreme Court ruling tungkol sa issue yan, Father? No, that's correct. Dayo, that's one of the gray areas. Kasi ang sabi lang ng Constitution, voting separate. Ngayon, kung wala kang sasabihin na iba ang boto ng Kongreso, iba ang boto ng Senado, eh kung 3/4 lang ang hihingin mo, sasapawan ng lower house ang Senate. Kahit objection lahat ang 24 na senador, walang silbi yun sa 250 plus na members ng lower house. See? Kaya importanteng liwanagin talaga yung provision ng saligang batas. And that, Deo, is another reason why the Constitution should be amended, kasi there are at least 4 provisions na ganyan sa saligang batas na hindi maliwanag kung voting separately or voting together. Yun ang problema. Ayun. Isa pa, so sa tagal mong nagtuturo ng constitutional law, Father, kayo po ay din ng Graduate School of Law sa San Beda. Sa tingin nyo dito sa tatlong issue ito, kung ano ang dapat gamitin sa amendment o revision ng ating saligang batas, ano ba ang mas maganda? People's Initiative, Constitutional Convention, o Constituent Assembly? Well, sinusulong nila ang ang initiative kasi napupunan nila na ayaw gumalaw ang Kongreso. At may isa pang dahilan dyan, Deo, Opo. Alam mo, pag Constituent Assembly at Kongreso mismo ang gumalaw, ang suspetsya ng tao, kaya nilang binabago ang saligang batas kasi gusto nilang palawakin ang mga termino nila. That is the constant fear. That is the constant fear. So, to remove that fear, many congressmen are supporting People's Initiative at parang nanggagaling din sa mga tao mismo at hindi nila gawa yung pagbabago ng saligang batas. Ayun. Yeah. So anyway, so masalimot But you know, Deo, for me, no, yes, sir. If you are really intent at restudying the Constitution and reworking the Constitution, there is nothing as good as a constitutional convention. And a constitutional convention that is made up of partly elected and partly appointed members. Kasi ang kabutihan ng partly appointed, makakapili ang Pangulo ng mga taong talagang dalubhasa sa batas at sa saligang batas. Yung 1987 Constitution, ang under revolutionary government ng Cory Aquino administration, Father, ito po ay constitutional convention ba yun? Although appointed lahat. It was called a constitutional committee. So lahat sila, CONCOM. All of them were appointed, and to their tribute, it can be said na napakagaling ang membership ng CONCOM na yan. Oo, dahil mabibigat. Bernas, mga constitutionalist. Correct. From all sectors, merong kinatawan. Adolfo Ascuna, Hilario Davide, Father Bernas, Bishop Pacanian, doon sila lahat. It was a very good assembly. Kaya lang, alam mo ang problema. Yes, sir. For example, no,
bakit lumitaw ang mga provision na ganito na hindi maliwanag kung voting separately or voting together? Bakit po? Kwento mismo ni Justice Ascuna ito. Ano sabi? Up to the end, ang pinag-isipan nila ay unicameral legislature. Isang chamber. See? Pero nung nagbotohan sila in the end, the bicameral proposal won by only one vote. So hindi na nila nabalikan lahat ng provision at nang liwanagin kung paano magboboto ang bicameral legislature. That's what happened. Pero to be fair nga naman parang unfair yung voting jointly. Kasi talo na kaagad ang mga senador. Dehado ang senators. In fact, I think my view is that if that goes to the Supreme Court, the Supreme Court will uphold the voting separately because Congress is defined as being made up of the House of Representatives and the Senate. Ayan, klaro. Maraming salamat, Father, sa inyong Thank you paliwanag. so much, Father. Para kang nag-lecture ng Constitution 101. Ang dami kong natutunan, Lakay. Oo, yung constitutional revisions and amendments. Magkaiba po yan, ha? Yes, they're different. Father Rani, maraming salamat. Just again, Thank you, mga bigat na po. Okay. Father Ranilio Rani Aquino, ang Dean ng Graduate School of Law sa San Beda College at professor din sa Cagayan Valley University. Alam mo lang kayo na ang sarap makinig sa mga ganitong ang kaya ng mga, kasi mas lumalawak yung knowledge mo eh. At saka ang kaya naman dito kay Father Rani Aquino pag nag-explain na layman's language. Layman's term at maiintindihan ng lahat ng ating mga kababayan, Lakay. Maraming salamat, Apo Padre Rani. Sa ikaulad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Iba yan. Daming bayan. Ay, Kuya Ruel Aguila tuloy. Si, pangalan nun, Lakay? Yung nagpo-programa ba sa DZMM? Si Ariel Oreta. Ayan. Ako yung Ariel Oreta. Nagpo-programa pa ba siya, Lakay? May programa ba sa DZMM? Naalala ko kasi yung kwento mo dati, yung tungkol sa bike. Pinagbisik na maghapon sa krame. Daming bayan. Standby man ang Milky Rigunan. Standby Val Gonzales. Oras, Sister L. 9:39. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Ay, ating happy birthday para po sa mga nakilala, kaibigan, nakilala kay Doktora Mayora ating Dalia Loyola ng Carmona, Cavite. Birthday po niya ngayon. Panawagan ho. Happy birthday ating Mayora. Ayan, of course, binabati na kanyang dating boyfriend. Congressman Roy Loyola is the name. Ba? Malaking celebration sa Carmona, Cavite ngayon. Happy birthday ating. At happy birthday din kay Kuyang Alex Sese ng Teodoro Macalma Calaw Masonic Lodge number 136. Aba, Kuyang Alex, wala ba tayong fundador super special dyan? At siyempre si Kuyang Governor Oye Umali, ha? Abay, balita masaya ang birthday celebration niya kagabi. Parang may concert pa, ha? Ba! Parang si BBM, mahilig sa concert, mga music, ha? Music lover. Ayan. Music lover. Oy, Mista, aba, happy birthday, ha? Para po sa mga nakilala din kay Mista Caloy Rubio at Mista Sally Salimbangon ng PMA Sandigan 82. Birthday po din nila ngayon. Ayan. Abay, si Ervina Yano. Hi, Ervina Yano. Kumusta ang celebration ng birthday mo kahapon? Na-deliver na ba yung Toyota Fortuner? Yan ba yung binabanggit mo, Lakay? Galing kay General Alex Yano. Ha? Happy birthday, Director Joel Limpenko ng DPWH. Kuyang Joey yun ng Baguio City. Ba? Binabati natin Melinda. At happy birthday din kay, nabati natin
si future ex-PNP chief. Ayan. Future ex? Future, kaya nang dinatuloy Kaya na ex na kasi, pa-retire na. Ano ba yan, Lakay? Nalito tuloy ako. Future pero ex? Future ex. Ayan. Dito si General Rodel Sermonia, ayan, di man lang nakatikim ng pagiging PNP chief. Magre-retire ngayon. Talaga, Lakay? Ngayon na? Ang tagal na lumutang yung kanyang pangalan pero hindi natuloy. Hindi niya destiny na maging PNP chief. Happy birthday, General Rodel Sermonia, sir. At happy birthday din kay Marinette and June Ramirez mula kay Marjorie Pascual. Uy, mga brethren, nag-iimbita nga pala si Kuyang Jonathan Cao at George Cao. Abay public installation ngayon ang mga officers and ng Hiram Masonic Class number... anong number Kuyang, Ayan, Worshipful Master Kuyang Jonathan Cao, Senior Warden Marvin Yucarisa, Junior Warden Nicolas Tan. Grand lads po yan, Kuyang, alauna. At ang fellowship, wow, Diamond Hotel. Gusto ko yan. Ayan, Diamond Hotel. May kape tayo dyan. At congrats din sa mga officers ng Tamara Masonic Class number 65. Kaya pala ikaw ay nakarating sa Grand Lads, Kuyang Tiger Casanova. Ganda na apelyido. Casanova talaga. Gigulo. Ayan. Worshipful Master Elect Tiger Casanova. Congrats, Kuyang sir. Ayan. Ang kanilang installation ay February 10 pa sa Calapana City. Ayan. Wow! 99 public installation. Para muuglads, Tagal na, Lakay, Next year, 100 years na sila, Centennial na, At congrats sa mga na-install kahapon dyan sa Grand Lands. Worshipful Master Eric Agustin, Senior Warden Adam Kiambao, at Junior Warden Attorney Nelo Geliaco ng GSIS. Anong lads na nga ba kayo, Kuyang? At binabati natin ulisin na natin ito, Sister El. Batiin natin. Sino yan? Si Doktora. Doktora? Doktora Marga de la Rosa Geliaco. Ayan. Good morning po, Doc. Thank you so much. At saka si Mama Vanessa, Vanessa Joy Go. Ayan. Si Bimbo Guillermo at Attorney Leia Sandoval. Ayan. At ito nga pala, panawagan pala si Sister Ellie. San ba man ang Milky, Mag-usap na rin si Speaker Martin at saka Senator Migs. Ba? Maganda yan, Panawagan lang sa mga taga SSS dyan sa may Calapan City, Mindoro. Ano yan, Lakay? Bakit yan man kinawawa si Lola? Bakit? Mantakin mo, Sister L. Si Lola Edith Armamento Biuda. Ayan, si Lola Edith Biuda de Armamento. 72 years old, Sister L. Okay. Biuda, namatay yung kanyang mister. Okay. Abay, mag-follow up ng mag-claim ng death benefit ng kanyang mister. Doon sa SSS dyan sa may Calapan City. Ano nangyari? Abay, ang haba-haba ng pila, Sister L. Alam mo kung ilang oras pumila si Lola Edith? 1.5 hours, Sister L. 72 years old na yun. Wala bang priority lane? Yes, wala bang priority lane ng mga senior at saka PWDs. Meron yan, Lakay, matik, di ba? Ito ang malungkot, Sister L. Pagdating ni Lola Edith Armamento dun sa counter, abay, sabi ba naman hindi siya in-entertain. Alam mo kung bakit? Bakit? Wala daw siyang online registration. Uy, grabe naman. Lola na po yun. Sana meron tayong mga dyan, Lakay. Exemption na tinatawag. Kaya nga, konsiderasyon man lang. Grabe naman yun. Ang sabi, bumalik na lang daw. Yung pinapila nyo yung matanda ng isa't kalahating oras. Kaya parang di naman makatao yan, Lakay. Kaya tinatawagan po natin, wala bang nanay yung nagpabalik pa kay Lola? Wala ba siyang Lola? Kasi, Lakay, dapat talaga nililinaw na yan. Kapag ganyan na po katanda, sana naman hindi na po, ano bang alam ni Lola sa online? Ayan, sinabi mo, ayan, kaya tinatawagan natin ang management ng SSS dyan sa head office sa Quezon City at dun sa Calapan City, Oriental Mindoro, ayan, be considerate naman. Yes, ang masasabi lang po dyan ni Kyles Bartolome, Lakay, na nag-hi sa'yo, ang masasabi niya dyan, tatanda din kayo. Akala ko
people's initiative ninyo. Pero thank you kay Kaels Bartolome Lakay no may pahabol sa aking birthday. Aba naman eh. Thank you Kaels Bartolome. Oo nga, At binabati natin ang kanyang kapatid din Lakay, si General Bart. Ayan. Hello po sa inyo. Bart, good morning. Kumusta si Mayora? Ayan. Basta nga pala si Mayora, nasaan na yung aking ano rito? Ano yung hinahanap mo dyan, Hinahanap ko yung, May nawawala ka na naman. O sige, dito na nga lang. Ayan, sa music na lang. Nawala yung chacha eh. Ayan. Hinahanap ko yung chacha kasi chacha ang pag-uusapan ni Senate President Miguel Zubiri at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Siguro Mr. President sa ano ka kay Father Rani Aquino, Sister L. Constitutional Convention na lang Mr. President ang sabi mo doon sa Senado at Kongreso para hindi na magbabangit ang mga Senado at Congressmen. Ang mga delegates na ng Constitutional Convention ang babalangkas ng ating saligang batas. Sila na. Magre-revise o mag-amend. At ang maganda rito from yung mga best minds ang kinukuha rito, Sister L. Yung walang mga, sorry pero yung walang personal. Ayan, walang personal interest. Meron din naman, alam mo kung bakit? Kasi kinukuha yung mga kinatawan din ng mga farmers, workers, mga ganyan. Pero for ano yun Lakay? Para sa protection ng kanila interes. Para sa lahat yun. Para hindi sa pa lahat. sarili. Yes, hindi yun personal. Naalala ko yung 1987 constitution ng Cory administration ang nag-abstain, ang hindi pumirma dun sa 1987 actually tawag nila diyan Revolutionary Constitution. Sino After EDSA Revolution yan tumanggi. Abay hindi pumirma dito si yung kinatawan ng farmers si Kajimi Tadeo. Ay Kajimi Tadeo, buhay ka pa ba? Ayan. Taga Nueva Ecija Lakay Bulacan. Bulacan. Ayan. Ay Kajimi Tadeo, ayan. Meron silang mga militant group na 2 o 3 yata silang hindi pumirma dun So, sa hindi sila 1987 Constitution. Anyway, alamin nga natin kailan mag-uusap si Speaker at Senate President Migs at Speaker Romualdez Manang Milky tungkol sa issue ng chacha. Dadaanin ba sa Arnis o ano ba hiling ni Speaker? Arnis talaga lang. Paano pag-usapan? Over a cup of coffee, ha? O sige, mag-usap na lang sila sa Okada. Diyan madala si Speaker, Okada. Okay. May yata si sweet yata si Speaker dyan Manang Milky, rekonan po kami, Milky. On air ka na, Manang Milky, huwag ka na Hindi mag-ahem. sa Arnis, dinaan Lakay at Sister L, kundi sa sulat. Sulat. Ayan Lakay, hindi sa Arnis, Snail dinaan mail, kundi Manang sa Milks? sulat. Nais ni House Speaker, nais ni House Speaker Martin Romualdez, mukhang siguro naman email, Viber, marami naman tayong paraan ngayon. Pero nais nga ni House Speaker Martin Romualdez na may pag-ugnayan kay Senate President Juan Miguel Zubiri para maiwasan ang standoff ng 2 kapulungan ng Kongreso. Sumulat si Romualdez kay Zubiri matapos tutulan ng Senado ang People's Initiative na inuugnay na pakanaumano ng Kamara. Sa kanyang 2 pahinang sulat sa Senate President, binigyang diin ni Romualdez ang kahalagahan ng buksan na ekonomiya sa mas marami pang foreign investments. Ayon kay Romualdez, hinihintay ng Kamara ang pag-aproba ng Senado ng kanilang sariling bersyon ng Charter Change Resolution at kumitadaan niya ang Kamara na ito'y mapagtibay. Ito ay ang Resolution of both Houses number 6 na mag-aamyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Muli ring inulit ni Romualdez ang suporta ng Kamara sa RBH number 6 na napagkasunduan bago pa man ang Van de Honor noong January 11. Una rito, sa halip na magtulong kahapon Lakay at Sister L ang LEDAC. Nagsagawa nga ng hiwalay na meeting si Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador at kongresista. Dahil ito isang executive session Lakay na itinatawag ng Pangulo, tumatanggi ang Senado at Kamara na idetalye kung ano ang kanilang napag-usapan. Yes, Lakay. Ayun, so hintayin na lamang daw yung magiging tugon at sinulatan ni Speaker Romualdez itong si Senate President Juan Miguel Zubiri. Wala bang cellphone ang mga yan? Love letter. Wala bang mga cellphone? Wala bang mga matalakay na rin dahil mukhang wala bang cellphone ang mga yan? Pre, usap nga tayo mga ganun ba? Alam mo na, ganon. Wala bang siguro kailangan din siguro ng formality at the same time baka nag-uusap na rin na yung dalawa.
Anong sport ni Speaker Romualdez? Manamilki. Huy. Lakay nag-ano siya, di ba? Ano? Kabayo. Lakay kabayo, di ba? Nag-popolo yan siya. Apol. Kabayo. Social talaga. Ano pala? Sport palang social at saka pangmasa. Kasi may mga Polo, sport tong mga yayamanin to, mga ano. Mga RK yan, Mana Milks. Parang golf na nakakabayo yan. Kaya lakay. Oo. Kaya nga, Polo. Alam mo lakay, sinikwento niya nung meeting niya with the Transwork Group, Manibela and Piston, na yung logo daw ng Saraw, nung maliit siya, gustong-gusto niya. Kasi mahilig siyang magkabayo. Tapos hindi niya pa mabasa yung word na Saraw nun kasi maliit siya eh. Tapos nakita niya yung logo na kabayo. Kaya gustong-gusto niya kasi sabi niya sa mga drivers, mahilig ako yan ang sport ko magkabayo. Tsaka may maganda explanation na yung kultura natin, yung lakas ng loob ng katatagan ng matatag ang jeepney natin, di ba? Ilang taon yan, isabak mo sa baha yan, mga ganun ba? At saka yung colorful. Ayan, totoo diba? yan lakay. Yan ang kumbaga itatak natin mga Pilipinas. Ang titibay ng kaha nito, lakay. Yes. Sabi ko ang titibay ng kaha, lakay, at Sister El na wag mong babanggain dahil kung hindi ikaw ang mga UP natin na kahit man lang konting dent. Pero malaki yun. Totoo, iba yung UP yung sasakyan mo. Kaya mga jeepney drivers, sina Camo de Floranda at saka Balbena, mahal naman si Speaker, tsaka si Manang Aimee. Defender ng mga jeepney drivers. Totoo yan, lakay. At napag-uusapan mo lakay ang mga jeepney drivers, Sister El, ay may ongoing din na pulong ngayon sa Manila Golf. Ito ay sa pangunguna rin ni Speaker Martin Romualdez. Siguro yung pag-uusap pa rin tungkol sa PUV modernization matapos ng aprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang extension up until April 30. Akala ka naman may pag-golf tournament sa Manila Golf. Okay, maraming salamat. Di ba, lakay? Pag merong golf, ba't ang may delay ka yata? Kung tournament lakay ay ipaparating ko sa'yo. Manang Milks, may delay ka. Nasa ibang bansa ka ba? Nasa Viber ka ba? Oo nga, may delay ako lakay. Hinihintay mo ako magsalita. Nasa Australia ka ba? Hindi naman. Nakikinig ako sa inyo. Ang tagal nyong wish ko lang lakay. Pero mainit, sobrang init ngayon sa Australia lakay. Wag kang pupunta. May stroke ka doon. Balik sa inyong dalawa lakay at Sister El. Maraming salamat. Tama ng Milky Rigonan. Mamaya ka na, Val Gonzales. Your business is our business. Oy, sandali lamang bago si Miss Nicole Lopez. Eto, pakibati daw natin yung kanyang squad mate na si Captain Johanna Jake Miranda ng PMA Class 1999 at si Kuyang General Ernesto Junior Torres ng NTF LCAC. Pagbati mula kay Colonel Joseph Dator ng Hiram Blast number 88 at taga PSG. Ayan, happy birthday Captain Jake Miranda at General June Torres. Take it away, Sister El. Ito naman lakay automotive industry, inaasahang mas lalakas ngayong 2024 at Campi tiwalang makapagbebenta ng 500,000 units ngayong ulakay, 500,000. Kalahating milyong kotse, sasakyan. 500,000 units daw ngayong taon yan, lakay. Idagdag mo pa yung i-import na na modern jeepney, minibus. Dami-dami niyan, ha? Aba, ang dami bibili ng kotse, parang si Sister El. Dami nyo naman pera. Sana Alamin natin ang Your Business is Our Business Report mula kay RH17, Miss Nicole Lopez. Nicole. Positibo ang pananaw ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines o CAMPI na magiging maganda ang 2024 sa automotive sector. Ayon kay CAMPI President Romel Gutierrez, tiwala silang aabot ng 250,000 ang mabebenta nilang sasakyan ngayong taon. Ibinunto ni Gutierrez na may mga forecast na babagal ang inflation ngayong taon at mas maganda ang takbo ng ekonomiya. Tiwala ang CAMPI President
na maaabot nila ang 500,000 unit sales ngayong taon dahil nagkaroon sila ng 21.9% na pagtaas sa benta noong 2023. Target kasi ngayon ng Campi na makapagtala ng 10% hanggang 15% taas sa bentahan ng sasakyan ngayong 2024. Matatandaan na nahigitan ng Campi ang target nilang benta noong nakaraang taon sa 420,000 units kung saan bawat buwan ng 2023 ay nagkaroon sila ng pagtaas sa sales. Binanggit noon ng Campi na kaya lumakas ang bentahan ng mga sasakyan ay dahil sa napanatiling consumer demand, mas madaling access sa credit at may sapat na supply sa lahat ng car brands. Bukod sa inflation at magandang economic growth, sinabi ng Campi na inaasahan nila na lalabas ngayong taon ang mga bagong model ng sasakyan, maging ang tinatawag na electrification trend na mas magpapasigla sa automotive industry. Oras ding mapalawig ng gobyerno ang electric vehicle tax incentives sa hybrid na mga sasakyan. Sinabi ni Gutierrez na makakadagdag din ito sa kanilang mga benta. Sa ngayon, nire-review ng Department of Energy ang Executive Order No. 12 na naglalayong babaan ang tariff rates sa mga piling electric vehicle. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 53 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Road is long. Oy, batiin mo natin itong mga kuwing natin mga Freemasons. Abay, sunod-sunod at sabay-sabay ang public installation ng mga officers. Abay, congratulations sa mga brethren natin sa General Llanera Masonic Class number 168 sa Gapan City. Abay, si Kuyang Mem San Gabriel. Abay, sila ay nag-imit ang mga brethren. Installation nila bukas, January 27. Aba, Sabado, ha? Congrats incoming Worshipful Master John Paul Hispano, Senior Warden Ryan Purisima at Junior Warden Renza Bautista. Congrats! Abay, bukas din kasabay niyo yung mga brethren natin sa Davao Masonic Class number 149. Abay, Kuyang Ed Hara, Second Gentleman Mans. Kasama ba kayo dito sa Davao Masonic Class? Si Congressman Pulong. Davao Masonic Class ba siya? Congrats mga brethren sa Davao Labs sa inyong installation bukas. Worshipful Master Jeffrey Coronel, Senior Warden Michael Angelo 12 at Junior Warden Gary Verrano. Congratulations. Teka, meron pa ritong nasaan na yun? Yung mga, ito, Aguila Shriners, ha? Ayan, sa January 30 naman, abay, Martes to mga brethren, gagawin naman sa Zamboanga City. Ayan, congrats. Bontentate Joseph D. Sino ba mga officers niyan? At yan na po, mabigyan ng kabuuan natin mga balitaan talakayan sa ating palatuntunang sabi nga pala, nag-blackout ba tayo? Ba't sabi ni Tolitz, Lito Palapag, nag-blackout daw tayo kanina, nawala. Ayan, okay na. Ayan, parang may mga pati si Tata Kapitan Elsa Bartolome. Ayan, good morning, Kuyang Bishop Efraim Fotagana, Bishop Buddy Porlares, Buddy Ballesteros at Joel Porlares at Monsignor Kuyang Manny Ballesteros. At yan po ang kabuuan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Abit, stay safe. God bless po. At TGIF, ingat-ingat. It's Friday. Ingat-ingat bukas po pala tayo. Nightlife with Sister El. Watch kayo 7 p.m. Operation Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binaohan. Bye-bye. Bye. Ingat.